bako-bakong landas, linuwitan ng precious, patunayan mong ikaw ngayon ligtas. Mayroong bang tuwid ang isip na naglinis at napihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Ang galak na mamahalin, kung kailangan mag-isa din, ang paglalagyan mo ba'y nabayang lumarin? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi ng mali, at hindi ka siya-siya sa may kapal. Mayroong bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Ang galak na mamahalin, kung kailangan mag-isa din, ang paglalagyan mo ba'y nabayang lumarin? Noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nagkagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, linuwitan ng mesyas, patunayan mo na ngayon'y ligtas. Patunayan mo ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan mo ikaw ngayon'y ligtas. So once again, good morning and happy Sabbath sa ating lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa magandang awitin. Ito po talaga intended sa topic natin ngayon sa Christ Object Lesson. So Sister May, thank you so much sa inyo pong pagkadako na sa chapter 7 ng Christ Object Lesson. So, ang topic po na aking napili ay Light unto Living. So, mababasa po natin yan kung meron po kayong mga Bible sa Matthew 13 verse 33 and Luke 13, 20, 21. So, dito natin makikita kung ano nga ba o bakit isinisimbolo ng Panginoon ang isang levadura. So, sabi dyan sa first slide, the kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till the whole was leavened. So, malalaman natin na hinahalin tulad ni Kristo nung nandito pa siya sa lupa, ang kanyang kaharian ay katulad sa isang levadura na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal ng harina, at ito ay hanggang ang lahat ay maalsa, maalsa. So kung sino pong nakakilala ng levadura, yeast. Okay. Para po sa ating next slide. Among the Jews, leaven was sometimes used as an emblem of sin. At the time of the Passover, the people were directed to remove all the leaven from their houses as they were to put away sin from their hearts. Christ warned his disciples, beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. So, mapapansin natin dito na sa mga Hudyo, ang levadura ng mga Hudyo ay
mapagpakunwari. Kaya nga si Kristo ay nagbigay ng babala sa kanyang mga disipulo sa panahon niya. At napapansin din natin na ang karakter ng mga Pariseo at Eskriba noon ay napaka mapanghusga sa kapwa at tinitingnan ng kanilang mga sarili ay talagang kung tatawagin napaka-panatiko, ano? Sila ay talagang sumusunod sa mga batas, ngunit walang pag-ibig. Walang pag-ibig sa kapwa, walang pag-ibig sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga sinisimbolo dito, no, mga kapatid, na winawarningan tayo na mag-ingat sa ganitong paraan o ganitong pag-uugali. Baka ang ating mga puso ay mahaluan ng ganitong pag-uugali. Kaya maging aware po tayo. Sinasabi pa dyan, and the Apostle Paul speaks of the leaven of malice and wickedness. Ito yung ibinanggit ni Apostol Pablo na tungkol sa levadura ng mga eskriba sa panahon ni Kristo ay talagang yung mga masasamang hangarin at kasamaan. But in the Savior's parable, leaven is used to represent the kingdom of heaven. It illustrates the quickening, assimilating power of the grace of God. So dito, mapapansin din natin na ginawa o hinalimbawa ni Kristo o binigyan niya ng represent ang libadura o na hinalo sa tinapay na ang karya ng langit ay kagaya dito. In-illustrate niya upang kung paano maging epektibo ang kanyang banal na espiritu, ang kanyang biyaya sa ating mga puso. None are so vile, none have fallen so low as to be beyond the working of this power. In all who will submit themselves to the Holy Spirit, a new principle of life is to be implanted. The lost image of God is to restore in humanity. Napakaganda ang pangako ng Panginoon na nagsasabi diyan na walang napakasama o walang nalubog na napakababa na lampas sa paggawa ng kapangyarihan nito. So sa lahat ng mga nagpapasakop sa kanilang sarili, sa banal na espiritu, doon kumikilos ang banal na espiritu. Na kahit anong sikap mo sa sarili mo, kung hindi mo tatanggapin itong biyaya ng Panginoon, magiging useless din yung mga katotohanan na ating natatanggap o nalalaman. So, kinakailangan meron tayong pagsisikap upang maibalik sa ating nature, ang nasira na imahe ng Diyos. At ito'y mabago at ito'y bumalik nga sa ating pagkatao. Next. The leaven, something wholly from without, must be put into the meal before the desired change can be wrought in it. So the grace of God must be received by the sinner before he can be fitted for the kingdom of glory. So mapapansin natin na ang levadura ay isang bagay na ganap na nagmumula sa labas. So mapapansin natin na kung ang banal na espiritu ay tinanggap ng tao, tinanggap ng isang makasalanan sa kanyang puso, tahimik itong kumikilos sa kanya. So, hindi natin siya mahatulan sa kanilang panlabas na anyo. Ngunit kapag ito'y tumubo nga sa ating mga puso, itong katotohanan, o itong banal na espiritu sa ating mga puso, hindi ito maitatago. May papakita ito sa ating mga gawa, sa ating mga iniisip at sa ating mga salita. Bago tayo makapunta o bago maging isa tayong mga mabilong sa pamilya ng langit. The renewing energy must come from God. So, ang pagbabago na enerhiya ay dapat na nagmumula sa Diyos. The change can be made only by the Holy Spirit. All who would be saved, high or low, rich or poor, must submit to the working of this power. So ngayon, tayo lahat na nandito sa lupa na nagsusumikap na maging kagaya kay Kristo, the more na tayo lumalapit sa Kanya, mapapansin din natin na the more natin nakikita ang ating mga depekto ng karakter, ang ating mga kahinaan. At thankful tayo doon kasi nga doon natin na-feel yung kauhawan at kagutuman ng ating sa kanyang katwiran, na kung saan mas doon tayo humahangad na maging kagaya tayo ni Kristo.
So, ang pagbabago na nagaganap, na nagmumula sa puso ay kinakailangan makisubmit tayo o kinakailangan lahat tayo ay makipag-cooperate sa banal na kapangyarihan na kumikilos sa bawat isa sa atin. Sasabi pa dyan, as the leaven, when mingled with the meal, works from within outward, so it is by the renewing of the heart that the grace of God works to transform the life. No mere external change is sufficient to bring us into harmony with God. So, papansin natin yung larawan na dyan na hinalo ang levadura sa tinapay na kung saan ito ay may pagbabago o mas umaalsa ang pagkain. Ano? So, ganun din ang kilos ng banal na espiritu na kung saan kapag ito'y kumikilos sa bawat isa sa atin, sa ating mga puso, at tinatanggap natin araw-araw ang biyaya ng Panginoon, ito yung magpapabago sa ating buhay. At mapapansin natin dyan na walang sapat na pagbabagong panlabas lamang upang tayo ay maiayon sa Diyos. So, gusto ng Panginoon na ang ating pagbabago ay magmumula sa puso. Ano? Doon makikita ang pagkilos o mapapansin natin mismo sa ating mga sarili na kung nabago ba talaga tayo ng Panginoon. So, nasa sa atin na yan. Hindi na kailangan na malaman natin ang isang tao na nagbago ba siya. Ang importante sa ating mga sarili kung totoo bang nagbago tayo. Dahil kanya-kanya tayong struggle sa buhay. Ang mismong ating kaaway, ang ating mismong sarili. Kaya magsumikap tayo, panalangin natin ang isa't isa. There are many who try to reform by correcting this or that bad habit, and they hope in this way to become Christians. But they are beginning in the wrong place. Our first work is with the heart. So mapapansin natin na tayong mga tao, lalo na sa ating mga nagsasanay na maging isang mabisang manggagawa ng Panginoon, hindi ibig sabihin na tayo ay nakapagdesisyon na lumakad kay Kristo ay hindi na tayo nagkakamali. Nagsasabi dyan na maraming nagsusumikap na mabago ang kanilang mga karakter ng mga masasama, sa kanilang mga sariling effort, sa kanilang mga sariling pagsusumikap. Ngunit nagsasabi dito na but they are beginning in the wrong place. Mali pala kapag sa ating mga pagsisikap lamang tayo nakabase sa ating pagbabago. Kung sasabihin na natin na simple lang na magbago, pero in our first place, talaga mga kapatid, sa ating mismong mga sarili ay hindi natin kaya. Mahirap bilang isang manggagawa o bilang isang mananampalataya. So, kinakailangan na humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon upang matulungan niya tayo dahil kapag ang divine and human cooperation makipag-unite maging united ay talagang magiging ma-overcome natin ang lahat. Kaya sinasabi din dyan na our first work is with the heart. So nagmumula sa puso ang pagkilos at ang pagbabago. So minsan may mga tao tayo nakikita na kahit nalalaman na ang isang katotohanan, ngunit paulit-ulit pa rin yung isang karakter na hindi kaaya-aya. Paulit-ulit itong nagagawa ng ibang tao at ng ating mismong mga sarili. Kinakailangan na ipanalangin natin sa Panginoon kasi nga walang on the spot. Hindi siya on the spot na mababago ka. Walang shortcut, kundi nasa process. Mahirap yung proseso kasi sarili mo yan eh. At gusto mong mapanagumpayan ang isang bagay, pero sabi ng Panginoon, hindi mo yan kaya. So kinakailangan na makipag-cooperate tayo sa proseso na tatanggalin ng Panginoon. Ito'y napakasakit kasi nga, totally, personally, sa ating buhay, may mga pride tayo. Masakit yan na tanggalin ng Panginoon, ngunit kapag nakipag-cooperate tayo at surrender, pinagtalaga na natin ang ating mga sarili sa Kanya, dahan-dahan ay si Kristo na ang siya na yung magbabago sa atin, siya na yung kikilos sa atin, at siya na yung mananahan sa ating mga puso. So sinasabi ko dyan na
A profession of faith and the possession of truth in the soul are two different things. Yun palang nag-aangkin na may pananampalataya at ang pagkakaroon ng katotohanan sa kaluluwa ay magkaiba po yan. Ano? Lahat tayo pwedeng mag-angkin na may pananampalataya tayo, na malaki ang pananampalataya ko, pwede natin yan sabihin. Ngunit ang paglakad sa katotohanan ito hindi madaling gawin. Dahil nga, maraming nakakita sa atin. Ano? We are spectacle between heaven and earth, between angels and to men, mga kapatid. Kaya sa ating pagpili sa bawat hakbang sa buhay, mapapansin natin sa ating mga nagagawa. Gusto natin gawin ang isang bagay na ito ay nakakalugod sa Panginoon, pero yung mga nagagawa natin ay mali. Ano? Hindi yung mga bagay na yung hindi mo gustong gawin, yun pa yung nagagawa natin. Kaya sinasabi pa dyan na the mere knowledge of truth is not enough. So yung pagkaalam mo ng katotohanan ay hindi sapat para mabago ka. Hindi sapat na nalaman mo ang lahat. You are a one true God believer, alam mo yung health reform, lahat ng katotohanan, nalalaman mo. Pero kapag hindi mo yan sinimulan na lakaran, magiging useless din po ang katotohanan na ito. Magiging tayo ay hatulan, depende sa liwanag na ating natatanggap. Sabi pa dyan, we may possess this, but the tenor of our thoughts may not be changed. Ano? Naangkin na natin yung katotohanan na yan. Paulit-ulit na nire-remind sa atin ng ating mga ministro. Every Sabbath, every day, every night na devotional, every morning and evening devotional, nire-remind tayo ng Panginoon through sa kanyang mga tagasunod. Pero kapag sa ating mismong mga sarili, personally, kung hindi natin kayang baguhin, o hindi tayo willing na magbago, hindi tayo humingi ng tulong sa Panginoon, sinasabi dyan na our thoughts may not be changed. Hindi ka talaga magbago. The heart must be converted and sanctified. Ito yung hinahangad ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na yung ating mga puso ay kailangan na mabago at mapabanal ito. So sa bawat hakbang natin, minsan nadadapa tayo. Huwag po tayong pangpanghinaan. Ano? Sinasabi ba dyan na kinakailangan na yung ating mga atensyon, yung ating pag-isip ay may divert sa mga salita ng Panginoon upang maging aware tayo sa ating mga ginagawa. At of course, personally, sa atin, bawat isa sa atin, nag-struggle tayo. Mahirap, ngunit sa Panginoon, walang imposible. Lahat ng mga kahirapan sa ating mga karakter, especially, ano? Ito yung gusto ng Panginoon na ma-overcome natin. At gusto niya na mas lumapit pa tayo sa Kanya. Kasi the more na reveal yung negative na karakter ng bawat isa sa atin, the more yan na kinukuha. Lalo na kapag may ginagamit ang Panginoon ng mga tao na yun yung magkukorek sa'yo, tanggapin mo dahil ikaw yan. Ano? Kilalanin natin ang ating mga sarili. At kilalanin natin kung sino ang Diyos natin pinaglilingkuran. Sinasabi din na by beholding Him, we become changed. So, the more nakikita mo yung kahinaan mo, the more na nakikita mo si Kristo sa buhay mo, the more din na mas lalapit ka sa Kanya, mas makikilala mo siya, mas matatransform yung pag-ibig mo sa Kanya. True obedience is the outworking of a principle within. So, ang tunay na sumusunod, ano? Ito yung kilos ng prinsipyo sa loob ng ating mga puso. It springs from the love of righteousness, the love of the law of God. The essence of all righteousness is loyalty to our Redeemer. This will lead us to do right because it is right, because right doing is pleasing to God. So, napakaganda ang remind ng Panginoon ng kanyang mga lesson na pinagkaloob sa atin, na kapag ang katotohanan ang kumikilos, ang kanyang banal na Espiritu ang kumikilos sa bawat isa sa atin, sa ating mga puso, ay maghahatid ito ng pag-ibig sa kanyang katwiran, pag-ibig sa batas ng Diyos, at pag-ibig sa lahat ng katotohanan, at magiging isa tayong tapat sa ating tagapagligtas. At ito din yung magdadala sa atin para gumawa ng kabutihan. So, isipin natin yung paggawa ng kabutihan, ay ito lamang bunga ng ating pananampalataya. Ito yung first step, kailangan ka manampalataya muna.
At sa pananampalataya na may pag-ibig, doon kang mas aggressive na gumawa sa mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Sinasabi dyan, because right doing is pleasing to God. The great truth of the conversion of the heart by the Holy Spirit is presented in Christ's words to Nicodemus. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born from above, he cannot see the kingdom of God. So, nalaman din natin na ang dakilang katotohanan ng pagbabago, pagbabalik loob ng banal na Espiritu, nire-represent ng Panginoon sa salita niya kay Nicodemo na kailangan tayo maipanganak na muli spiritually, araw-araw. So, kung sinasabi ni Pablo na I die daily, sinasabi din dito, kailangan tayo ipanganak na muli. At bago tayo makakita ng yung kingdom ng Panginoon face to face, kailangan yung spiritual kingdom ay matayo sa ating mga puso. At ito yung gawin natin namanahan sa ating mga kaisipan. At ito yung magdadala sa atin sa buong katotohanan. So makipag-cooperate lang tayo sa Kanya. The leaven hidden in the flour works invisibly to bring the whole mass under its leavening process. So the leaven of truth works secretly, silently, steadily to transform the soul. The natural inclinations are softened and subdued. So nalalaman natin na according sa kanta din kanina, na kung noon ang nasa puso mo ay inis, galit, at matigas yung puso mo, hindi ka nakikinig sa payo ng magulang mo, hindi ka nakikinig sa payo ng nakakatanda sa'yo, ngayon, nang nalaman mong katotohanan. Anyway, hindi naman yung tao ang magka-convert sa atin. Hindi naman yung preach. Kahit ilang beses pa tayo makinig ng preach, kapag sa atin personally ay hindi natin buong puso na itinaguyod ang katotohanan sa buhay natin, wala ding saysay ang katotohanan na ito. Kaya nga sinasabi dyan na kagaya ng lebadura na nakatago sa harina na kumikilos at nakikita upang dalhin ang buong masa sa ilalim ng proseso ng lebadurang ito, ang lebadura ng katotohanan ay kumikilos na may katahimikan at silently, secretly, steadily to transform the soul. So, kung gusto nating mabago, hindi natin titingnan ang ating mga past o yung mga nakalipas nating mga pagkakamali. Even now, nagkakamali pa rin talaga tayo. Huwag po tayong mainip sa transformation ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kailangan na waiting patiently talaga, kasi sa proseso ng Panginoon sa atin, personally, masakit yan. At sasabi dyan na yung natural na nararamdaman natin, kapag ito ay isinurrender natin sa Panginoon, itinalaga natin sa Kanya, magiging malambot ito at magiging mapagpakumbaba tayo na kilusin ng Kanyang banal na Espiritu. Kaya, kung ano man ang ating mga pinagdadaanan, huwag nating isipin, o huwag nating tingnan yung mga nagagawa ng ating kapwa ngayon na mga hindi maganda. So, ang gusto ng Panginoon magtuon at tingnan lamang natin siya upang yung karakter na natin ay mahalin tulad sa Kanya. New thoughts, new feelings, new motives are implanted. A new standard of character is set up, the life of Christ. The mind is changed, the faculties are rose to action in new lines. Man is not endowed with new faculties, but the faculties He has are sanctified. Napakaganda ang pangako ng Panginoon kapag yung feelings natin, yung buong pagkatao natin, yung fully surrender na tayo sa Panginoon, mapapansin natin mismo sa ating mga sarili, yung bagong pag-isip, bagong pakiramdam, at yung ating mga motibo ay mababago din. At ang bagong standard ng ating karakter ay
masiset up na sa buhay ni Kristo, na kung paano siya dito namuhay sa lupa. At kung may mga na-encounter tayong mga negatibong pangyayari sa ating mga buhay, o may mga taong galit sa'yo, galit pa rin sa'yo kahit gusto mo nang mabago o magbago, isipin mo kung ano yung ginawa ni Kristo sa panahon niya nung maraming nagagalit at nagagalit sa Kanya. Ang ating pag-iisip ay mababago. The faculties arose in action in the new lines. So, ang isip ay mababago at ang mga bagay na noon na hinahangad mo na makasanlibutan ay matatransform into mga bagay na nasa mga langit. Sinasabi din dyan na ang tao ay pinagkalooban ng mga bagong kakayahan para magamit sa kanyang gawain at mapabanal ito sa ating mismong sarili. At kapag ito'y mapabanal na umpisa sa ating mga puso, ito na ay mag-spread na sa buong pagkatao natin at makaka-share din tayo sa iba. Kasi nga, mapapansin natin na kapag kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka mag-share ng gospel, hindi ka yung public evangelism, kahit hindi mo yan gawin, as long as sa bawat hakbang ng buhay mo bilang Kristiyano ay nakikita yung katotohanan, ang mga tao na ang magtatanong, sino ka at bakit mo yan ginagawa? Sino ba ang Diyos mo? Sino ba yung ehemplo ng buhay mo? Kasi makikita nila yung mga kabutihan mo. Minsan ikaw pa yung pinupuri. Pero maging aware tayo sa pagpupuri ng mga tao sa sarili natin. Kasi kung makaka-encounter tayo ng ganyang mga bagay, kinakailangan na ipataas natin yung kabutihan ni Kristo. Ipakilala natin sa kanila yung pag-ibig ng Panginoon na kung paano tayo nabago, i-share natin sa iba upang yung pagbabago ng pag-iisip at magiging sa kanila din. Kung may i-share natin ito, hindi lang sa salita, kundi sa bawat hakbang ng buhay, sa bawat kilos natin, o sa bawat galaw natin, o sa bawat paghakbang natin, ang mga tao ay makakapansin ito. Mas magiging epektibo kapag nakikita ng mga tao the more tayo gumawa kung ito ba'y nagbibigay kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan. So, sa chapter na ito, nawa ay nagbigay sa atin ng linaw sa ating pag-isip kung paano tayo mabago ng Panginoon. Anyway, walang shortcut. Kung sino man ang naiinip na, kung sino man ang gustong mabago na, para ang Panginoon dumating na, matransform na sa ating karakter, yung karakter ni Kristo. Wala pong shortcut, mga kapatid. Nasa process po tayong lahat. Kung napapansin natin na yung isa nag-struggle sa mga bagay na na-overcome na natin, ipanalangin po natin ang isa't isa. Yun lamang yung maitutulong natin. Magbigay tayo ng mga encouragement sa mga nanghihina. At kasi nga, ang kilos ng banal na Espiritu ay tahimik. At kung gusto natin mabago, hindi na natin dapat ipagkalat. O hindi na natin dapat sabihin na magbabago ako. Ganun. So, ang gusto ng Panginoon, ipanalangin natin, surrender natin ang ating mga sarili sa Kanya upang ang ating buhay ay settle lamang sa Kanya at yung mga hinahangad natin noon na mga makamundo ay ma-transform into His image. Ang ating character especially ma-transform. So, once again, kailangan na makipag-cooperate tayo sa Kanya at sa ating mga sarili, tanungin natin kung napabanal ba ako sa Kanyang mga salita. Sinusubukan ko bang hakbangin ang mga kaliwanag na ito upang hindi magiging useless yung liwanag na aking nakikita at nalalaman. Baka in the last days, nalalaman natin ang whole truth. Pero hindi natin sinisikap personally sa buhay natin ang paglakad nito. Hindi rin tayo pipilitin ang Panginoon. Love does not force. Kung mahal natin ang Panginoon, sundin natin siya ng buong puso, hindi napipilitan, kasi faith works by love, purifies the soul. Once again, happy Sabbath everyone, and God bless po sa ating lahat.